Ngayon ho, mga bossing, napapansin natin kung ano na lang yung style ni Anjo Iliana, 'no? Lalabas, ginagamit yung social media, magpapapansin, magpapasikat, o 'yan, nakuha niya naman yung gusto niya, mga bossing. Na siyempre nakilala, nalaman na ayan, nalaman tatakbo siya ng pagkasenador. Ang problema nga lang, ang gusto niyang makabilangan, yung doon po sa mga konti ang botante, 'no? Sa mga kakaunti na lang po ang sumusuporta. Oh, wala. Ano po ang magiging ending niyan ni Boss Anjo? Eh, di malamang ho sa alamang mga kababayan, matatalo na naman ito. Hmm, mukhang talo nung nakaraang eleksyon. Tapos ngayon, makakatikim na naman ng talo, mga bossing. Eh, baka aasahan niya yung INC, 'no, na iboboto siya. Di ba? Eh, hindi, mahirap, imposibleng iboto ka ng INC. Bakit 'to, mga kababayan? Kasi yung mga miyembro naman po niyan, mga nag-iisip naman po, 'di ba? Ako tingin ko nga, yung iba diyan, hindi na talaga pupunta doon sa rally, 'no? Kasi mga kababayan, nung isang beses na nag-rally sila, ang sinabi ng INC, um peace rally ito, peace rally para sa kapayapaan ng Pilipinas. Tapos nung mamukat-mukat ho natin, mga boss chief amo sir, puro po pulitika ang binabanggit nung host nila na si Marcoleta. Sabi ni Chi, magagaya ka kay Ipe. At least si Ipe tinanggap ng mga DDS yun. Kaya kahit papaano nagkaboto. Etong si Anjo Iliana, ngayon pinaasa niya yung mga DDS kesyo ilalabas yung kabit ni Tito Soto, tapos ang inilabas si Rudolph, the Red-Nosed Reindeer. Si Frosty, the Snowman. Idinamay pa si Kabit Singson daw ho. Madidismaya sa kanya yung mga DDS. Masasabihin siya, papansin lang pala talaga, no? Malabong iboto ng mga DDS din yan. Ngayon mga bossing, eto yung pagkukuli ho ng Iglesia ni Cristo, yung hindi malaman, tutuloy o hindi, tutuloy o hindi, tutuloy o hindi, tuloy na ho, mga bossing. No? Kahit sumama yan kay PBBM, Boss Mark, hindi mananalo yan, gunggong na yan. Mapapahiya lang si PBBM dyan. Sabi ni Edelberto Sandoval, correct. Meski ako, sasabihin niyan, Mark, sasama ako doon sa ticket na ikakampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Di bala ka, sumama ka. Nung nakaraan nga ho, di ba mga boss chief mo, sir, ano sabi natin? Hindi ako boboto ng straight alyansa. Kasi doon sa iba, hindi ako tiwala sa iba. Kagaya nung sila Tolentino. Hindi tayo tiwala dahil alam naman natin, tawid bakod lang yung pagka nanalo, balik Duterte yung mga yon. Di ba? Ngayon, pumunta na tayo sa Iglesia ni Cristo ulit. The Iglesia ni Cristo INC will hold the 3 days rally in Rizal Park, in Manila, and at the People's Power Monument in Quezon City from 16, 17, 18, 2025 to call for transparency and accountability in government. Ano pa ba ang gusto nitong mga INC na transparency? Ayan na nga po, doon sa ombudsman, ano ginawa ni Ombudsman Remulla? Makikita na po ng mga kapwa natin Pilipino kung ano po yung mga nangyayari. Kung yung merong, tatago ko yung sarili ko mababanggit ko si Boss Jewel dito. Ayaw yata nang nababanggit nung tatay ni Boss Jewel na inaano natin, na binabatikos natin si Boss Jewel. Yung kay Martires, merong mga secret na mga ginawa, 'di ba? Ito, anong gusto ni Ombudsman Remulla? Transparency, lahat isa sa publiko, lahat makikita sa internet. Yung mga secret na mga ano tawag diyan, yung mga secret na pagbabaliktad ng mga mawawala 'yun. 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos all out sa pag-iimbestiga, mahuli
yung mga korap, ano pa ba gusto nyo? Baka naman talagang ang gusto nyo ay pababain si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Ay, hindi ko lahat mga kababayan nilalahat ang INC, kasi yung iba naman po talaga diyan o karamihan naman po ng kanilang miyembro, ang gusto lang po niyan mga boss chipamo sir ay manampalataya, sumamba, makinig sa salita ng Diyos. 'Di ba? Ayaw nung iba diyan ng mga pulitika. Pero nung huling ano nila, nung huling ginawa nilang rally, peace rally daw ho. Kaya lang ang naging ano, naging tema nung kanilang peace rally na sinasabi, puros ho pulitika, 'di ba? Baka yung iba isipin na, "Di na ako sasama diyan." Bakit? Kapayapaan 'to o para sa transparency ito at accountability in government, 'no? Kasi naman wala namang ginagawa si Bongbong Marcos sa atin. Ayan nga, kung iisipin mo, nangunguna ang presidente para masugpo yung, corruption sa Pilipinas, tapos sasali ako diyan. 'Di ba, mga kababayan? Baka nga yung black voting na dati nila, mawala na din ho yun. Oh, tingnan mo si Marcoleta tsaka si Marcoleta tsaka si Katunying. Halos inaano, disgusto na din ho ni Katunying si Marcoleta. Binanatan pa. Ano sabi? Ipabalik niyo na po yung mga, pera ng mga diskaya, 'no? At kung ano po yung makukuha o kung ano po yung masasabunot sa lahat ng 'yan, sabunutan na lahat para magkaalaman kung totoo daw ho na buhok. Patama yun kay Marcoleta. 'Di po ba mga bossing chief amo, sir? Anyway, since nandiyan na ho sila, tuloy na nila. Pero ang tingin ko mga kababayan, sasamahan niyan ng mga DDS. Sasamahan ng mga DDS 'yan. Ano po, kasi ang mga DDS kung saan po, makakakuha sila na makakapagpamukha sila na madaming tao doon sa rally namin, pupunta ho sila do'n, pi-picturean nila 'yan, mga kababayan. Pero, kung 300 katao ang pupunta kada araw, ibig sabihin 3 araw, let's say 1,000,000 sa 3 araw. Mga boss, 'no, ilan ang tao sa Pilipinas ngayon? Kulang 120 million na tayong Pilipino. Ibig sabihin kung yung pupunta diyan sa rally ninyo, 1,000,000, wala pa sa 1% ng Pilipino yun. Hindi matatawag na majority. Kung sumigaw man kayo na bumaba si Bongbong Marcos diyan, hindi papakinggan yan. Hindi gagawing basehan yan para bumaba ang Pangulo. Dahil po, mas madami ang naniniwala at mas madami ang nakakakita sa mga ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan.